guys! Good morning! It's me, Mani Vlog DH in Hong Kong. So, it's my rest day and vlog tayo ngayon guys. So, inagahan ko talagang bumaba ng building para makapag-share po ako sa inyo. So, ang topic natin today is rest day and holidays ng mga domestic helper dito sa Hong Kong. So, meron silang binibigay na booklet sa mga domestic helper. Makukuha nyo to guys sa airport. So, merong nagbibigay doon ng ganito. So, kailangan nyo kunin kasi pagbaba nyo ng airplane, so, papunta kayo ng immigration department. So, merong nagbibigay ng ganito. Kuhanin nyo 2 booklet to para sa ating mga domestic helper. At basahin nyo na din po para alam nyo yung mga karapatan nating mga DH. Okay? So, for today's video, itopic natin yung rest day and holiday nating mga domestic helper dito sa Hong Kong. Umpisa natin sa rest day. May nakalagay dito na what kind of leave are foreign domestic helpers entitled to under the Employment Ordinance. Sabi dito, under the Employment Ordinance, foreign domestic helpers are entitled to the following leaves. So, tayo mga domestic helper, meron tayong rest day, statutory holiday, and paid annual leave. So, for rest day, how should I appoint rest day to my helper para to sa ating mga employer? Sabi dito, you should provide your helper with not less than 1 rest day and in every period of 7 days. A rest day is a continuous period of not less than 24 hours. So, yung mga employer natin, sa loob ng 1 linggo, sila yung magbibigay sa atin ng kung anong araw yung ating rest day. Kagaya ko guys, nung una ako ay Sunday. So ngayon, nagbago kami dahil nagdi-dinner sila sa labas. Nagpalit kami ng Saturday. Kaya ngayon, Saturday na yung aking rest day. Pero kapag babaguhin nila yung rest day mo, magsasabi naman sila ng advance. Tapos, kailangan 24 hours po yung ating rest day. Ako, nung una, gumagawa ako. Pero sinabi nila, sir, na wag daw akong gagawa kasi rest day ko. Kaya ngayon, ginagawa ko, pag alis ko, wala na. Ligo lang, then alis na. At pagdating ko naman, ligo din, then tulog na. Kino-consume ko na yung 24 hours ko kasi yun naman ang nakalagay sa batas nila. Kailangan 24 hours tayong magre-rest day. Kaya bawal na tayong magtrabaho. Pero meron pa rin tayong mga kababayan na pag uwi nila at pag alis, gumagawa pa rin. Pero dapat hindi na talaga kasi yun naman ang nakalagay dito na kailangan 24 hours tayong naka-rest day. Okay? Rest day shall be appointed by you and may be granted on an irregular basis. Unless the rest day are on a regular basis, you should notify the helper his or her appointed rest day before the beginning of each month. So, kagaya nga nun, kapag nagsasahod ako guys, sinasabi na nila, sir, ito yung magiging rest day mo for 1 month and ino-notify ka namin kung may pagbabago. So, ganun kami. Then, nakalagay dito na, can I require my helper to work on his/her rest day? Then sabi dito, no. Except in unforeseen emergency, you shall not require your helper to work on his or her rest day. So ayun na nga. Bawal tayong magtrabaho kapag rest day natin. An employer who compels the helper to work on a rest day is in breach of the Employment Ordinance and is liable to prosecution and upon conviction to maximum fine of 50,000 Hong Kong dollar.
Napakamahal pala guys ng parang magiging penalty nila kapag pinagtrabaho nila tayo sa oras ng ating rest day. So, alam naman pala nila yan. You may, however, with the consent of your helper, substitute some other day for appointed rest day. The substituted rest day shall be granted within the same month before the original rest day or within 30 days after. So, kapag may pagbabago sa rest day natin, ay inform naman nila ng maaga. Then, can I ask my helper to perform duties after she returns home on her rest day? So, ito na nga yung guys, kung pag-uwi ba natin ay magtatrabaho pa rin tayo. Sabi dito, you should not compel your helper to perform duties on her rest day. However, she may work voluntarily on her rest day. So, ayun na nga, bawal daw tayong pagtrabahuhin ng amo natin. So, depende na lang kung tayo mismo yung may kusang loob na gumawa ng gawaing bahay. So, actually, ginagawa ko yan dati. Pag nauwi ako, naghuhugas ako. Then, sabi nga nila, sir, wag ko daw gagawin. So, simula nun, kaysa mag-English pa kami, na okay lang sa akin. So, hindi ko na ginawa. Pinapalang ko na yung mukha ko na tinanggal ko yung hiya ko. Kasi syempre, first timer tayo dito sa Hong Kong. Pag may nakita tayong gawain, parang nahihiya tayong matulog na may maiiwang trabaho. Kaya ginagawa ko yun. Pero ngayon, hindi na guys. So, natuto na ako. Kailangan 24 hours rest day. So, wag nang magtrabaho. So, okay, pag-usapan natin yung statutory holiday. So, nakakautal tong basahin. So, for both employer and helper ang nakalagay dito, guys. So, basahin natin. All foreign domestic helper, irrespective of their length of services, are entitled to the following statutory holidays. So, may nakalagay ditong mga holiday na entitled din tayong mga domestic helper na ma-avail to guys. Nakalagay dito una, the first day of January. So, the first day of January, holiday natin yon. Lunar New Year's Day, the second day of Lunar New Year, the third day of Lunar New Year. Then, next is Qingming Festival. Next is Labor Day, being the first day of May. So, kung Labor Day dyan sa Pilipinas, Labor Day din po dito sa Hong Kong. Tanda ko, Labor Day, nakalabas ako guys, kahit wala pa akong 3 months, pinalabas nila ako. The birthday of the Buddha, newly added from 2022. Chun Festival, Hong Kong Special Administrative Region Establishment Day, being the first day of July. Next is the day following the Chinese Mid-Autumn Festival. Sorry guys, nabibisaya ako, pero taga-Bicol talaga ako. Naalala ko dati nung nag-work pa ako sa factory, tawa ng tawa yung supervisor ko kasi nga nabibisaya ako. Okay, so proceed na tayo sa next. Next is Chongyong Festival. Then, National Day being the first day of October. Chinese Winter Solstice Festival or Christmas Day at the option of the employer. So, ayun, meron tayong mga holiday guys, mga domestic helper dito sa Hong Kong. Pero may nakalagay dito na if the helper has been employed continuously by employer for not less than 3 months immediately preceding a statutory holiday, she is entitled to the holiday pay. So, yung mga holiday, guys,
lumalabas tayo pero with pay po tayo niyan. So, may bayad tayo kahit lumalabas tayo ng holiday. Isa yun sa parang benefits nating mga domestic helper dito. So, entitled tayo na makakuha ng holidays, pero kailangan ikaw ay naka 3 months na. Kasi dito, kapag wala ka pang 3 months, hindi ka pa entitled na magkaroon ng statutory holiday. So, depende na lang sa employer mo kung palalabasin ka nila. Ako naman kasi in my case, kahit wala pa akong 3 months, pinalabas na po nila ako. So, nagamit ko yung holiday, and dahil mabait si amo, wala silang dinidak sa sahod ko. Kaya depende yan sa magiging employer nyo kung palalabasin kayo o hindi. So, pwedeng ipalit nila yon sa ibang araw para makalabas ka. Pwede naman yun. Depende sa pag-uusap nyong dalawa. Pero i-inform ka nila ng maaga. Then may nakalagay dito guys. If a statutory holiday falls on my helper's rest day, is it obligatory for me to grant him/her another holiday? So, nangyayari talaga yan dito na kapag pumatak yung holidays sa rest day mo, sample pumatak siya ng Saturday or Sunday, rest day mo yon. So, mag-a-adjust sila ng isang araw para doon sa statutory holiday mo. So, bibigyan ka nila ng isa pang araw pag pumatak sa araw ng rest day mo. Nakalagay dito, yes, if the statutory holidays falls on a rest day, a holiday should be granted on the next day, which is not a statutory holiday or an alternative substituted holiday or a rest day. So, ayun na nga. So, nangyari to last, hindi ko matandaan, basta nangyari yun na 3 araw siyang sunod-sunod yung rest day naming mga domestic helper. Kaya, ang ginawa ni sir, binigyan niya ako ng isang weekdays. Nag-rest day ako ng Tuesday, then Saturday and Monday. Kasi hindi nila kaya na Saturday, Sunday, and Monday, dahil meron kaming newborn, hindi nila kaya. Kaya ang ginawa ng employer ko, binigyan niya ako ng isang weekdays na rest day. So, ganun yung mangyayari guys, kapag sunod-sunod yung holiday nyo ng 3 days. Pwedeng i-adjust ng employer mo yung magiging rest day mo. Okay, so ayan na guys, na-topic na natin yung rest day and holidays nating mga domestic helper dito sa Hong Kong. Maswerte pa rin tayo dahil binibigyan nila tayo ng rest day kahit papano. And with pay naman yon, kasama na yon sa monthly natin. Okay? Sana meron po kayong natutunan at meron kayong nalaman na kaalaman regarding sa rest day and holiday nating mga domestic helper. So, today is my birthday. I'm going to Ocean Park. So, thank you so much for watching. Bye-bye. Thank you to all my subscribers. Sana patuloy pa po kayong mag-support. Para pwede po kayong mag-comment para kung may gusto po kayong ipatopic sa akin, susubukan po natin na mai-content. Okay, so thank you so much. Bye-bye.